Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan, subong nga Huwebes, 48 anyos nga lalaki sa San Miguel, Iloilo, patay sang ginbuno sang live-in partner sang iyang manak. Biktima sang pagpangbuno sa San Miguel, Iloilo, nakaagom sang 21 kapilas sa lawas. Pagpangimon sang padrasto sa live-in partner sang manak, motibo nga ginatutukan sang kapulisan. Tatlo ka separado nga insidente sa pagpangawa sa syudad ng probinsya sang Iloilo lakip na sa Pontevedra, Negros Occidental sa pool sa CCTV. Mga suspect padayon pa nga ginatumod sang kapulisan. Policewoman nga na-dismiss sa serbisyo matapos nagawol nakuhaan sang suspected shabu sa Sagay City. Masobra 34 million pesos nga flood mitigation structure sa barangay Dungon Biharo. Masobra isa ka tuig nga nauntat ang pag-obra. Pagba sa lugar nagapadayon apisar sa proyekto. Grade 5 student nga nakuhaan sang video nga nagatuon sa idalom sang street light, ginhatagan sang solar light kag school supplies. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, balay sa Oton, Iloilo ginsulod sang kawatan. Samtang lalaki nakuhaan sang CCTV nga nagapangawat sang cellphone sa Iloilo City. Kag pagpangawat sa isa ka kalanan sa Pontevedra, Negros Occidental nahulikam. Si John Sala nakatutok. Makita sa CCTV footage nga nagalakat-lakat ang ining lalaki pasado alas 2 ang kaagahon sa Agosto 21 sa Barangay Alegre, Oton, Iloilo. Ang among lalaki ang ginatudlo nga nagsulod sa balay na di alias May. Ginaligar nga nakuha siniyang isa ka cellphone nga nagabalor 13,000 pesos kag laptop nga nagabalor sa hindi magnubo 70,000 pesos. Nabalaan lang namon nga may natabo nga nakawata na kami around 5:30 between that. Kaya ba sa mangod ko man doon na dula akong cellphone pa ringabi. Nagtawag na ako na realize na namon nga base nakawatan kami. Sa subong ang aton ginaobra sir. I-identify naton kung sino atong bata. Kanda kita sir sang backtracking sir sa CCTV sir to identify the perpetrator. Sa sini naman nga CCTV video, makita ang pagsulod sa isa ka lalaki sa isa ka minimart. Talulupang doon ang paglingaw sini sang istorya sa mga nagabantay. Sang nagtalikod ng mga nagabantay, gilayon niya ginkuha sini ang cellphone nga nagatungtong sa pulungkuan. Pasimple ini nga naglakat nga daw sa wala lang sang natabo. Ang insidente nga natabo sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City kahapon sang aga. Ang cellphone nagabalor sang 15,000 pesos. Nagsulod to siyang lalaki nga to, namangkot-mangkot, pagpilap ilim nun. Okay. Pagtalikod sa isa ko ka magulang, ang cellphone nakatungtong sa pulungkuan nga pagsulod sa cashier bala daw may barrier nga hindi kasulod ang tao bala. Bawgin tabunan niya to sang towel nga puti. Sa Rizal Street, Barangay 2, Pontevedra, Negros Occidental, nakuhaan man sang CCTV ang pagsulod sang kawatan sa isa ka kalanan. Nagpalapit ini sa roll-up door kag ginkuti ang padlock tubtob nga nabuksan. Sang nakasulod na makitaan sa isa pa ka anggulo sang CCTV nga may dala ini nga flashlight. Madasig sini nga gintaban ng mga speaker. Wala na nakuhaan sang CCTV ang pagkuha sang suspect sang iban pa nga mga gamit kag ang kahang nga may unod nga 1,000 pesos nga benta. Aga na sang nadiskubrihan sang tag-iyang insidente. Pag-check naman sa CCTV, mga around 7 a.m. Kaya-check kami sa mga tao naman if nakaabot na malamang. Ang isa ka roll-up, naka-half open na siya. Pangayaw man, that time kapakuno-kuno lang nga bystander o pasahero. Gaulat sa mga anak yan, wala mong bantay ang establishment. Ang mga padlock ni balanga daw hindi tulido. Bangod sa insidente, nagpahalumdum ang kapulisan sa publiko nga mag-aligmat ilabi na sa ilang mga balay kag siguraduhon nga sirado ang tanan nga posible entry points ilabi na kung wala sang tawo sa balay o kuntion nga nagakatulog. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. 48 anyos nga lalaki ginbuno patay sang live-in partner sang iyang manak sa San Miguel, Iloilo. Biktima nakaagom sa 21 kapilas sa lawas. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok.
Nagakatulog na siningabahin sang balay sang pamilya Agunda ang 48 anyos nga si Albert Mallorca, sang ginsulod sang 34 anyos nga si alias Ayan. Gilayon sini nga ginhatok-hatok sang buno si Albert. Natabo ang insidente sa Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo, Miyerkules sang kaagahon. Ang biktima ang padrasto sang live-in partner sang suspect. Sang gabi antes sang krimen, upod pa kuno ang duha kag pila kay mata sang ilang mga karelasyon nga nag-inom-inom. Basi ikaw na pataguro eh. Pag kuhan na ako na, nag-vice-versa. Tigaman lang ito. Buwa na ito. Suno kay Manang Annabel nga live-in partner sang biktima. Ginpukaw siya sang suspect nga dalo ng bata sa live-in partner sini. Anambal nga dalo ng bata sa nga balay. Ti pagka buwa ko, abi ko gasunod na sa likod ko, blik doon, kukuway gali. Gisudlan na ito ba na kung magkakaturong kaguludhan, kagabirahan, saksak. Base sa investigasyon sang kapulisan, nakaagom si Albert sang 21 kapilas sang pagkabuno sa nagkalain-lain nga bahin sang iya lawas. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sunod sa live-in partner sang suspect, masami nga ginakontra sang padrasto ang suspect nga tumandok sang Bicol. Pagpuli na mo di dati halin sa Maynila, daw kontra gusto na nadaan ako niya stepfather, bala hindi niya gusto akong live-in. Pagpangimo naman ang ginalantaw nga rason sang kapulisan sa masami nga pagpangakig sang biktima sa suspect. Butang tabi no nga abi disgusto sa relasyon sang iya nga manak sa ato ng suspect, which is hindi man siya kasado sa iya nga ano ba sa iya sa nanay sang live-in partner sang suspect. Pagkatapos ng krimen, nakitaan pa sa CCTV footage si Ayan nga nagpadulong sa talamnan, kag ginapatihan, nagpalagyo padulong sa Barangay Santa Teresa sa amuman nga banwa. Wala na ma-recover sang kapulisan ng kutsilyo nga gingamit sini sa pagpangbuno. Ginahulat pa sang kapulisan ng desisyon sang himata sang biktima kung magapasaga sang reklamo batok sa suspect. Upod kay Cirilo Nanduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jerth, madamong salamat. Mga kapuso manunudlo sa Bacolod City, ginkaka sa trabaho. Bangod sa reklamo nga sexual harassment sang iya estudyante. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginpamatmatan sang dismissal from service kag perpetual disqualification from public service ang isa ka maestro sa Bacolod City. Ining base sa Section 51A sang 2017 Rules on Administrative Cases in Civil Service. Sunod sa Bacolod City Legal Officer, isa ka estudyante sa Bacolod City College ang nagreklamo sang sexual harassment batok sa maestro. Sa kopya sang dismissal order, nakasaad ang maebidensya nga natipon sang Board of Trustees sa eskwelahan lakip diring mga mensahe sang maestro sa estudyante. Siguro mga attractive sa iya mo na guro ang na-target yun. Gasulisit sang sexual favors yun ang iya mensahe. Malipot lang bala ang oras ang OGP, mga manabla, ang mga compliance sa schools bala. Dugay na siya, dugay. Permanent ng program head na sa BCC. Instructor 1. Pila lang sa nang imbasihan sa desisyon sang Board of Trustees ang gindulot nga severe anxiety, moderately severe depression, kag high perceived stress sa estudyante bangod sa nasambit nga akto sang maestro. It shows nga grave gid kag very serious ang iya na obra. Ang LGU is willing to receive complaints, no, kag other concerns ang mga estudyante dira sa BCC. Wala gid pangalanan ang maestro kag ang estudyante nga tagreklamo nga yara na sa legal nga edad kag nakagraduar na. Sa iya statement sa social media page, ginpahayag sa alkalde sa syudad nga amuman nga nagaserbi bilang chairman sang Board of Trustees sa eskwelahan nga wala ginatolerar ang iningasahe sang insidente. Gitinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag ang tagdumalahan sa Bacolod City College. Apang wala sa nagatubang sa news team. Wala man sang sabat sa amon mensahe ang natungdan nga maestro. Sunod naman sa kapulisan, importante nga mag-report sa otoridad ang mga maka-eksperyensya sang sexual harassment. Agud gilayon nga mapanabat ang may kahimuan. Gina-encourage naton no ang pag-report gid sa aton kayo mahatagan naton sa aksyon ining mga reklamo nila batok sa sining mga naga-abuse. Upon Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.
Mga kapuso, flood mitigation structure nga ginalantaw solusyon sa pagbaha sa Dungon, Biharo. Masobra, isa na katuig nga naguntat ang pag-obra, apisar, wala pa matapos. Samtang Iloilo City LGU kag DENR ginakwestiyon ang masobra 400 million pesos nga flood mitigation structure sa Barrio Obrero, Lapuz. Si Kim Salinas nakatutok live sa Dungon, Biharo, Iloilo City. Kim? Jert padayon nirga antos ang mga pumuluyo sa epekto sang delayed kag pinabayan niya flood mitigation structures sa Iloilo City. Gani panawagan sa mga ini, accountability kag madasig nga pagtapos sa mga proyekto. Pebrero 26, 2024, sanggin sigura ng masobra 34 million pesos nga flood mitigation structure sa Dungon Creek sa Barangay Dungon, Biharo. Agosto 22, 2024, ang completion period sini. Sunod sa barangay, masobra isa na katuig nga wala ginaobra ang proyekto. Isang time nga sige-sige inulan, and then daw wala naman kami kabalo kung bala sige pa sila. Kay may nag-request lang nga ipakuha na ang temporary nga tamburong for access sa pihak nga creek. So amo na ang alagyan sa mga heavy equipment. Ang proyekto ang gidalanta kung tani makapahagan-hagan sa baha sa barangay kag sa Santa Rosa, Mandurriawa. Bisan kami itabi namon okay na kay pwede ka-stability uli inutata naman. Dapat nila tapuson kay amo nila nga programa mo. Mas mayo tani kun matapos ang para way na problema. Nagahinga ang barangay sa DPWH-ICDO nga magkonsulta man sa ila agon mahibuluan ang status kag plano sa proyekto. Santo sa website ng DPWH, 81.49% na kakompleto ang proyekto. Samtang palaligman sa Iloilo City LGU ang detalye sa masobra 400 million pesos nga flood mitigation structure sa Barrio Obrero, Lapuz. Seawall nga proyekto ang ginhingyo sa barangay apang nag-reclaim na ang proyekto sang ginabulubanta 15 metros. Hindi ta kabalo kung ano ning connectivity sang dalan kay huay man sang entrance. So huay ta kabalo kung sino ni mag-benefit do kasayang lang nga nagasto ni 400 million for this. Ginakabalakan man ang kapag-on sang proyekto bangod sa baylo nga boulders ang gamiton. Limes lang ang ginagamit nga pundasyon. Ginausisa naman sang DNR kung may permit ang pagsaylo sa napektuhan nga mangroves. Before we can issue that, dapat may kono na siya, Certificate of Non-Objection from the City NRO, tapos may Resolution of No Objection from the City Council. Wala nakatagsang payagang hensya kaangot sa mga isyu sang ginpadulungan sang news team. Samtang, bangod sa kontrobersiya nga nag-igo sa DPWH, nagmando si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal kag empleyado sang temporaryo nga pagsuspender sang pagsuksok sang ila uniforme. Tinutuyo sini nga maproteheran man ang mga empleyado sang ahensya. Malikawan man niya kuan ka mga tao blang panulukan na sa taga-DP kuan man. Okay man do kuan man sa amon. Do depensa man sa amon. Hindi man kami ma-discriminate sa mga tao blang. Jert, gina-finalize na sa Iloilo City LGU ang ila findings sa serye sang ocular inspection nga ginpatigayon sa pila ka flood mitigation structures sa syudad. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Mga puso, nag-dissipate o kunatunaw na ang low-pressure area ang ginamonitor kahapon sa sulod sang PAR o Philippine Area of Responsibility. Sa subong, wala pa sang bago nga malaing tiyempo nga mag-apekto sa pungsod apang sa mga masunod nga adlaw. May isa ka panibago nga LPA nga posible magsulod sa PAR kag magpalapit sa duta. Easterlies naman ang padayon nga nagaluntad kag magadala sa mainit nga tiyempo apang posible man nga magresulta sang thunderstorms. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chances ng lapta-lapta nga ulan sa bahin sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Antique. Mabuhina naman ang ulan sa gabi. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Mga kapuso, ginaimbestigaran na sang LGU sang Sibalom ang mangunguma nga ginaligar ng spray sang hilo sa humay. Ini ang kasunod sang paglain sang pamatyag sang 29 ka estudyante sa Sibalom, Antique. Sunod sa Antique, PDRRMO, 5 sa 29 ka mga estudyante ang nagapabilin sa ospital. Nagapabilin naman nga suspendido ang face-to-face classes sa Iganya National High School kag Iganya Elementary School. Wala pa sang pahayag ang DepEd Antique kung saan ini magapanumbalik. May under investigation ng isa ka farmer nito nag-spray. So wala pa man kami kabaton sa report diri sa police kung ano ako niya nga siya gilman ang culprit kapag tuwaw sining mga babaw naman nga mga insecticide. Sa Negros Occidental naman, aresado ang 30 anyos sa si Alistata sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Poblacion sa Gay City. Sunod sa kapulisan si Alistata ang inatudlo source sang illegal nga droga sa manadakpan sang kapulisan. Isa ka dismissed patrol woman ang suspect nga nadistino sadto sa Police Regional Office 6. Ginkakasi ni sa serbisyo bangod sa absence without official leave o kung awol sang tuig 2023. Mas sobra 300,000 pesos ang balor sa suspected jabungan na recover sa subject. Ginalantaw nga posible inina ang ginhimo nga parang buhian sang suspect kumalin sang na-dismiss sa pagkapulis. Magluwas sa illegal nga droga na recover man sa suspect ang caliber 45 pistol nga armas. Kung natigayon ni siya ma'am itungod na gusto dyan i-briefing naman sa mga previous arrested sa illegal drugs. Isa sa mga ginatudlo nga source nila. So it took us weeks and months para ma-validate, ma-monitor ang activities ni sang ating subject kahapon. Sa iban pang balita, pilas sa liog ang naangkon ni alias Jane, 28 anyos, matapos nga ginlabo sa iya magulang nga si alias Rocky, 40 anyos. Natabo ang insidente sa Barangay Lumbia, Estancia, Iloilo. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nagpauli ang suspect nga nakainom kag nagsulod sa kwarto. Kag hinali na lang nga ginlabo ang biktima. Hinubog ang ginalantaw nga rason sa insidente. Detained na ang suspect sa Estancia Police Station, apang ginahulat pa ang desisyon sa pamilya kung magapasaka sang reklamo. Na-recover ang binangon kag garab sa lugar apang ginahibalo pa kung ano ang gingamit sang suspect. Sunod sa kapulisan, yara na sa maayo nga kahimtangan ng biktima sa isa ka ospital sa Iloilo City. Lasing lang naman daw. Mabait naman daw ito pag hindi na kayo. Bigla na lang daw ganun ang ginawa. Hindi na kaya nagulat daw sila. Sa Bacolod City naman, mag-abyan patay matapos sa aksidente nga nakabunggo sa Center Island ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Nakatutok, Aileen Pedreso. Makita sa sini nga video nga pareho nga dugoon sa separado nga parte sang dalan ang duha ka mga lalaki. Sa unhan nila, amo ang natumba nga motorsiklo nga ilaging sakyan. Kuha ang video sa Barangay Villamonte, Bacolod City, sunod sa kapulisan. Ang mga lalaki sa video, amo ang mag-abyan nga alias John, 21 anyos, ang nagmaneho sang motorsiklo. Kag alias John, 21 anyos, ang kasini. Pareho nga ginbawian sang kabuhi ang duha. Matapos makaagom sang patal nga pilas sa ulo, kag iban pa nga parte sang lawas bangod sa impact sang pagkabunggo sang motorsiklo. So coming from Mandalaga ni siya, then pag-abot niya diri sa may likuan, sa may Center Island, daw nakasalapay niya sa lakyan. Sa birthday party ka sila halin nga duwa. Eh daw group ni sila mo. Galing nga iti sila nakamotor sila during the time pagpuli na. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung posible yara sa impluensya sang makahulubog ng ilimno ng duha. Pero sa nakita sa aton pag-imbestigar, may mga witnesses nga ambal nga dasig diyan daga nila. Kaya kung point of impact dito sa may Sinterland. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag ang himata sa mga biktima apang nagpaiway ang mga ini. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, istorya sang paghimakas sa pagpangabuhi sa mag-utod sa Iloilo City matapos nga nangin bedridden ang ilang amay, hibaloon ta sa pagtutok ni Zen Kilantang Sasa. Diri sa sulod sang gamay nga puluyan sang pamilya Hover sa MacArthur La Paz, Iloilo City, mabatyagan ang paghinirupay sang ginikanan kagabataan.
Inibangod sa pihak sang pagpanghangkat sa kabuhi, nagahugpong sa gihapon sila bilang isa ka pamilya. Ang mag-utod nga Roland kag Rose nagabuligay agud makatibawas sa kapigadohon. Si Roland, hindi lang isa ka SK chairman sang ila barangay, nagatrabaho man ini bilang isa ka plumber, online seller, kag nagaraket sa sulod sang sinihan. Nagserbe siya bilang breadwinner kag padre de pamilya matapos nga ma-stroke ang ila amay sang 2023. Temporaryo ini nga naguntat sa pag-eskwela, agud masuportahan ang iya manghod nga graduating college student sa kurso nga BS Tourism. Nag-eskwela pa ko pero pag stroke yan naguntat ko bladason eskwela kay siyempre siling ko nagstorya mga sa manghod ko nga una ka na eskwela tol kay para makatapos ka ikaw naman bulig sa akon muna makatapos mo sa pag-eskwela tayo mo na yung plano namon nga daw. Aminado siya nga mabudlay mga buhi apang malipayon ini sa gihapon sa pagserbisyo sa iya pamilya pati man sa iya komunidad. Para sa ako nung pagbulig ko man sa pamilya ko kalipay ko man blaki si tatay ko yung tuduan ko ng tatay nga muna dapat ya una pamilya sa tanan buligay permi sa mangod mo. Nagapasalamat naman si Rose sa iya magulang sa mga sakripisyo sini agud makatapos siya sa pagtuon. Gani working student man ini para makabulig. Thankful man ko tama siya kay wala ko dumafail ko man lang nga wala ko blabay sa hanon bala sa muna sa pag-eskwela ko nga permi man sa gambal sa kon nga ari lang ko di ang bala lang ko kung may mga kinanglan ta kay pangitaan tagit paagis. Apisar sa mga pagtilaw, nagapabilin ini sa gihapon nga malig-on. Una sa tanan ng ng sa Ginoo man kag kaduwa sa pamilya ko man kay siyempre pagpalangga mo sila mo bla bilang isa ka pamilya. Bugal para kay Nanay Alenita nga may mapisan kag responsable siya nga kabataan. Gani subong nga bare months padulong sa Christmas season, pangamuyo sini among kabakod nga malampuasan nila ang mga pagtilaw sa kabuhi. Dugang pang maayo nga lawas para sa iyabana kag kabataan. Ang bana ko na sila nga kapoy na ko balaga. Isa niya sige lang may katapusan ginaayang kakapoy kung makakatapos kami. Si Roland Cagros ang simbolo sang paghigugma sang mag-utod, nagadala sang paglaom kag inspirasyon, ilabi na sa pagpaambit sang matudtuod nga kahulugan sang Paskwa. Handa magsakripisyo para sa maayo nga buwas damlag sang pamilya kag komunidad. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso, wala naman sang asphalt sa mga baniwas ng Don Salvador Benedicto kag Murcia base sa assessment tigin patigayon sang FIVOS. Ining kasunod sang duha ka sunod nga pagbuga sa Mount Canlaon sang aso nga may upod nga abo sang tinalikdan nga mga inadlaw. Apang base sa pahayag sa mga residente, nakapanimaho lang sila sang asupre. Wala na nasundan ang ash emissions base sa 24 oras nga monitoring sang FIVOS. Kung may ara ashfall na occur sa mga lugar. Sa assessment naman wala ashfall nga na nakita ang amon nga. Mga kapuso derasa nga ido pila ka beses nga nakabuhi kag nang halit sa iban nga kasapatan sa barangay San Isidro Haro. Mga residente nga apektado nagareklamo. Si Kim Salinas nakatutok. Nagkalawawa ang ulo kag liog sang sining nga manok. May pila nga buhi pa man apang madamos ang pila sang lawas. Ini ang resulta sang pagpang-atake sang isa ka ido nga Siberian Husky sa barangay San Isidro kahapon sang hapon. Damo di bulbul mo ging kuha niya to ging way-way tigin aboy nila bato hindi gin magkuha ng ido. Sang Martes, nakabuhi man kuno ang among ido kag ginpatay ang isa ka manok ni Jem. Yapon ginigta na nila ti. Ambot sila na kay damdamo naman nagareklamo subong nimo. Nga dapat nila igtan gid. 5 tanan ka mga manok ang ginhalitan sang Siberian Husky suno sa barangay. 3 diri ang napatay. Suno sa mga residente, pila ka beses na nga nakabuhi ang ido kag nang halit hindi lang sa manok kundi sa mga kuring. Suno sa barangay, ipatawag nila ang tagiya kag caretakers ang ido agon masolusyonan na ang reklamo sa mga pumuluyo. Open ko lang na umaksyon kami sir or karon pwede man nga katuan namon check namon ang ido ang area sir kung ano mahimo nga solusyon. Suno sa isa ka canine trainer duna sa Siberian Husky nga ido nga mataas ang ila preying instinct o kon pagka-agresibo sa iban nga sapat.
Importante kuno nga bata pa lang makontrol na ini isang dog owner. Kung hindi, kinahanglan ipainalom sa dog training. Kung mang-atake man ang Siberian Husky, hindi dapat paghanuton o kung basahan sang tubig ang ido, bangod mas nagabaris pag ini. Kung may chance ka o kung wala siya sang pular, kung wala siya sang leash, so kinahanglan mo pangita ka sang lubid nga o kung kadina, dira ibutang mo sa liog niya, diri lapit sa may likod sa lungga niya. Pasakaon mo na siya. Medyo machok na siya gamay, so ma-feel niya nga daw wala sa hangin, mangangana siya. So mabuyan niya ang iyang ginakagat. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Exciting mga puso, ari na ang madapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang kabuhi ni Ana Ka mabutang sa Italitan. Bawang sa sala ni Dea, magagwa ang kaakig ni Kera Mitena. Ano ba lang naghahulat nga kapalaran kay Dea? Makaluwas bala siya? Mga puso, bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Duha ka bulutuan sa syudad sang Iloilo na lakip sa top-performing schools sa Librarians Computer-Based Licensure Exam. Sa ginpagwa nga resulta sa Professional Regulation Commission, nagapang-apat sa bug-os nga Pilipinas, ang West Visayas State University La Paz nga may 87.50% nga nakapasar sa pasinawan. Samtang ang University of San Agustin ang rank 8 nga may 81.82% rating. Ang duha ka universidad ang may napulo o masobra ka examinees nga may 80% passing percentage sa ginhiwat nga September 2025 Librarians Computer-Based Licensure Exam. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na, kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, duna sa aton nga mga Pilipino ang pagkapositibo anuman ang pagpanghangkat nga maabot. Nakita ang ini nga panimuot sa grade 5 student nga si Janelle Pescamante sa Sagay City. Nakita si Janelle nga nagatuon sa idalom sang poste sang street light sang jogger nga si Zaldi Roselio Jr. Sanggin pamangkot sini ang bata, diri niya nahibaluan nga wala gali sang kuryente, rason nga nagwa ini kag dito na lang nagtuon. Natandog kuno ang balatsyago ni Zaldi, rason nga iya inigin post. Bangon sini may Good Samaritan nga nagdonar sang solar light sa pamilya kag school supply para sa bata. Ayos gid ang imong pagtingwa, Janelle, padayon na lang ina. Gani kapuso kon kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kon makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan ipakigbay ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlotte Tan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.